Hello po, mga kapatid. Muli, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nakikinig at makikinig sa video recording at sa live video po na ito. Marami pong mga kapatid na dumadaing sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid. Marami pong mga kapatid na dumadaing. Bakit po ito pong pangasiwaan ngayon na pinagbilinan ni Brother Eli Soriano na dapat sana lilingap sa kapatiran? Bakit wala po siyang ginagawa, mga kapatid, na paglingap? Na totoong paglingap, mga kapatid. Tapos marami pong mga kapatid ang nadidismaya sa tuwing dumadalo ng pagkakatipon. Bakit hindi na siya naubusan ng kaaway? Itong si Daniel Rason, bakit hindi na naubos yung kanyang kaaway? Bakit lagi siyang merong kaaway tuwing pagkakatipon? Sabi po ng mga kapatid. Tandaan niyo po, mga kapatid, ah ang Panginoong Kristo, ang tinuturo niya, pag-ibig. Yung pong tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi walang pagbabalat kayo. Sabi po ng Panginoong Kristo, mga kapatid, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig at ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pinapaibig po ng Diyos ang mga kaaway. Kaya ganun po, mga kapatid, ang nangyayari sa iglesia ngayon, sa MCGI, sa pamunuan ni Daniel Rason. Weak leadership. Bakit po weak leadership? Tandaan po natin, mga kapatid, ang palatandaan ng weak leadership is nagkakaroon ng divisiveness, ng pagkakabahabahagi ang mga kapatid. Kagaya nun, merong pumunta kay Yuli, merong pumunta kay nagtayo ng... It is a clear sign of a weak leadership. Bakit? Kasi po, hindi niya po pinakikinggan yung karaingan ng mga kapatid. Tapos itong si Yuli magmamali-malinis na, bakit? Wala naman akong binanggit na wala naman akong binanggit na mabaho yung paa niya, ganito, ganyan. Hindi ako na personal. Sabi ganyan, tandaan mo, Yuli, si Brother Eli, sinasabi niya yung mga baho ng at saka ang Kristo mismo. Sabi ng Kristo, kayo mga mga mapagpaimbabaw kayo. Ibig sabihin ba na may personal ang Panginoong Kristo? Kaya ganun po, itong si Yuli Villamin, nagmamalinis po siya. Na para bagang nagmamalasakit siya sa mga kapatid. Tandaan niyo po, mga kapatid, wag po kayong magpapaakay dyan sa Ulysses Villamin na yan. Dahil yan po mismo ang naging sanhi bakit po nagkaletse-letse ang pangangasiwa ni Brother Eli bago po siya mamatay, mga kapatid. Dapat po sana, sabi nga po ng mga kapatid, kung siguro po si Brother Daniel, inamin niya yung mga... Hindi naman po kasi siya may kasalanan si Brother Daniel na nagpatinda ng mga alak, tsaka doon sa Area 52. With all fairness naman po, wala naman talagang kinalaman si Daniel Rason. Pero yung fact na nagsisinungaling ka, anong kagaya niyan, biruin mo. Instead na aminin mo na, mga kapatid, pasensya na po kung nagkaroon man po ng pagkakamali ang kapatid na Soriano bago po siya mamatay. Sa mga huling araw po niya, ang ginagawa mo, artificial intelligence lang yan. Edited lang yung mga picture na yan. Kaya pagka ang kapatid nagtanong, cancel ka agad, automatic, tiwalag. Meron ba kayong mababasa na autotiwalag sa Biblia, mga kapatid? Wala. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, inyong kahabagan yung nag-aalinlangan.
Kasi gusto po ng Diyos lahat ng tao maligtas. Sabi nga ng kapatid na Eli, mas mahirap, mga kapatid, yung nasaktan na pagdamdam na damdamin na mabawi, mas mahirap yung mabawi yung damdaming na pagdamdam kesa sa isang bayang nakubkob. Kaya po mga kapatid, ang daming dumadaing na mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Australia lang, binabanatan ako nung isang manggagawa doon na, saan mo dadalhin? Tapos merong kapatid sa Pilipinas, brother, dinalaw ako ng manggagawa, marami sila. Sabi ganyan, pati officers. Ganun yung sinasabi, pare-pareho sila ng sinasabi ngayon na saan mo dadalhin sila. Yan po ang ipinupukol po nila sa akin, saan ko daw po dadalhin yung mga kapatid na nakikinig sa akin. Kay Kristo, pumunta tayo kay Kristo. Yun lang naman po eh. Tapos, doon kayo mag-aabuloy? Sabi ni Daniel Rason kahapon sa pasalamat nila. Doon kayo mag-aabuloy? Unang-una, nagtatrabaho ako. Hindi ko kailangang humingi ng tulong. Katunayan nga, may mga utang pa nga ako eh. Inuunti-unti ko eh. Kaya itong mga sumama dun kay Ulysses Villamin, mga kapatid, kung talagang nagsasadyos kayo, maawa kayo sa inyong mga kaluluwa, mga kapatid, dahil hindi nyo po kilala yung taong pinanigan nyo po, mga kapatid. Maniwala po kayo. Katunayan yan, ang daming mga galing dun kay Ulysses Villamin na nagre-reach out din sa akin. Sabi ko, bakit kayo naman pumunta doon? Sabi kong ganyan. Kasi po, sabi niya, meron daw pong bilin sa kanya. Bakit kung meron bilin sa kanya, ba't nawala siya sa ere? Ganun lang po, mga kapatid. Meron po kasing kanya-kanyang vested interest ang mga tao. Ngayon, tatanungin niyo ako, bakit ako nagsasalita ng ganito? Sabi ko nga po, inuulit-ulit ko sa mga video ko. Wala naman ako dapat, hindi na unang-una, nananahimik ako dito. Bakit ko sasayangin yung oras ko sa pagsasalita ng ganito, mga kapatid? Samantalang, sabi ko nga po nangako ako sa Diyos at dun sa kaibigan ko manggagawa na dadalin ko hanggang kamatayan kung ano man yung mga nalalaman ko, mga kapatid. Pero, bigla akong inano ni Daniel Rason, kinaracter assassinate, pinapasama ako na lumaban daw ako sa aral, nagsasalita ako ng laban sa aral, nagsasalita ako ng laban sa mga ngaral, tinatawid-tawid ko daw po kung kani-kanino. Wala kayong mapapatunayan yan prior to the event, yung pangyayari na pinablock ninyo ako at pinapasama ninyo ako sa mga kapatid. Hindi naman ako papayag na pinapasama niyo ako, mananahimik na lang ako. It is unfair naman sa aking unang-una na nananahimik ako dito. Ba't mo ko kaya itong si Daniel Rason, napakabobo niya, mga kapatid. Bakit? Yung bang bobo, pag sinabihan mong bobo yung tao, sabi nga ni San Pablo, tangang-tanga na ba kayong mga taga-Galacia? Kayo'y nagpasimula sa espiritu, kayo ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman? Kaya itong mga KNP na to, si Efren Baking, ang saya-saya natin dito nung nasa Hong Kong siya. Ang saya-saya, ikaw lang ang masaya. Bakit? Busog na naman ang bulsa mo, Efren Baking. Hindi ka na nahiya. Karamihan dyan, domestic helper. Ang kapal ng pagbumuka mo, Efren Baking. Tapos iiyak-iyak ka sa panalangin, parang akala mo pinakikinggan ka ng Diyos? Hindi ka pinakikinggan ng Diyos, Efren Baking, kaya huwag kang mag-inarte. Para bagang kahit lumuha ka ng bato, Efren Baking, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sa dami, sa Australia alone pa lang, at saka sa New Zealand,
Ang daming report na mga kapatid na mabagsik ka. Kaya itong Edward Ochoa na to, manigas kayo. Kala nyo dadalawin namin kayo? Sabi nung Edward Ochoa. Isa rin manggagawang kanin yan eh. Yung Edward Ochoa na yon. Bakit ganyan kayo ngayon mga manggagawa dyan sa MCGI? Hindi naman ganyan ang itinuro ni Brad Eli, mga kapatid. Wala. Kung tunay na meron kayong pag-ibig na tunay sa mga kapatid, bakit pati yung mga mahihirap na mga lokal, hindi nyo ini-spare sa mga walang katapusang patarget na yan. Biruin mo, pagka hindi nila na-hit yung target na itong particular, halimbawa particular na gampanin or na gawain, pagdating ng susunod na buwan, yung yung balance nila isasama doon sa kaya nagkakapatong-patong. Sabi nga nung isang kapatid, Mama, bakit hindi ka nakakainom ng maintenance mo? Sabing ganyan nung isang kapatid. Kasi nagkakapatong-patong yung mga utang ng lokal. Hindi kayo nakokonsensya niyan. Samantalang ang nakasulat sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang iginiginhawa, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya ayon sa kanyang iginiginhawa. Mga kapatid, bakit walang katapusan ng dumadaing na nga ang mga kapatid. Kung tunay, sabi nyo, nagmamalasakit ba yung si Badong na yan? Pinagmamalasakit niya kayo? Bakit kayo nagsusumbong kay Badong? Meron pong proper channel, sabi nung kapatid. Ay sabi nung manggagawang kanin na yon. Hindi ko alam kung babanggitin ko kasi baka pag inita niya yung mga kapatid. Sa bagay, alam naman niya siguro, Edward Fuertes ba? Ed Fuertes, galing daw po yun sa Middle East eh. Alam mo, ikaw, Edward Fuertes, hindi ko alam kung Edward ba o Ed Fuertes. Kung kanino ka nagpapalapad, hindi ko alam. Pero, isa na maliwanag sa kaisipan ko, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Bakit? Biruin mo, para puwersahin mo yung mga kapatid, para puwersahin nyo yung mga kapatid sa tulungan. Paano sila magsusumbong sa inyo? Paano nila i-raise yung mga concerns nila sa inyo? Nagtatanong lang, sasabihan nyo, iba ang diwa, tapos isususpindi ninyo. Pagkasuspindi, papasamain nyo na, ika-character assassinate nyo na. Tapos sasabihin ninyo, kayo ang nagmamalasakit ngayon? Anong klaseng pagmamalasakit meron kayo? Biruin mo, nagkasakit yung empleyado mo, tapos palalapitin mo sa DSWD at saka sa PCSO. Ano ba ang ibig sabihin ng PCSO? Philippine Charity Sweepstakes Office. Hindi ba sugal yon? Bakit? Pagka nagkasakit ang isang kapatid, papalapitin sa PCSO. Sabi ng Biblia, anyo pa lang na masama, lalayuan na. Anong kaibahan? Yung pera ng PCSO, di ba, galing sa sugal? Bakit doon yung pinapupunta yung mga kapatid na nagkakaroon ng medical issue at para lumapit? Samantalang, kung makapag-grant kayo ng mga request ng mga pulis, wagas. Tapos, pagka walang kulang yung mga pondo, kung magsalita kayo sa mga kapatid, itong mga pulis na to, kung mag-request, wagas. Daig pa natin ang gobyerno. Unang-una, sino ba ang nagsabi na
tulungan sila. Hindi ba kayo ang nag-initiate na tulungan sila? Bakit sa dami ng departamento ng gobyerno, bakit PNP yung napili ninyong tulungan? Kung talagang malinis ang inyong intensyon, napakaraming mga government offices na mas nangangailangan ng tulong. Bakit? Ibig sabihin, there's something behind sa mga pagpapalapad na ginagawa ninyo sa mga kapulisan. Kaya yun po mga kapatid, kasi bago po ako matutulog na po ako eh. Meron pong kapatid sa ibang bansa, hindi ko po babanggitin kung anong bansa, baka pag inita na naman sabi niya, brother, talagang galit na galit na sila sa'yo. Kahit saan, sabi niya ganyan. Hindi naman natin, sabi ko nga dun sa kapatid, meron kasi nagsabi, pagka napagalit mo sila lahat, ibig sabihin, effective yung ginagawa mo. Wala po akong intensyon na pagalitin sila, mga kapatid. Ang intensyon ko, sana matuwid ang matuwid. Kaya lang matigas po itong si Daniel Rason, mga kapatid. Sobrang ma-pride. Nakahanda naman ang Diyos na magpatawad. Kaya nga sabi sa Biblia, kung ang aking bayan na tumatawag sa aking pangalan ay dumalangin, magpakumbaba, hanapin ang aking muka. Ano po yun eh? Kailangan po yun kung tayo'y lalapit sa Diyos, yung pagpapakababa. Meron po kasing false humility. Yung pong paganyan-ganyan ka, parang santo, yung parang mga ribulto, na parang hindi ka makabasag pinggan. False humility yun, mga kapatid. Ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos, pagtanggap sa anumang kamali ang nagawa sa buhay. The fact na hindi natin tinatanggap yung mga pagkakamali natin, pagmamataas yun, kagaya ni Satanas. Kaya yung mga binabasang talata ni Daniel Rason, sabi ng mga kapatid, biro mo 3 buwan na, ito pa rin ang mga binabasang talata. Ano ginagawang batibot yung mga kapatid? Biruin mo, magbibigay ng halimbawa. Ang ibibigay na halimbawa, pag umuulan, huwag ka lalabas sa bahay. Pag lumabas ka ng bahay, mababasa ka ng ulan. Kaya nga naimbento yung yung payong eh. Kaya nga naimbento yung kapote. At ang ulan, biyaya ng Diyos yan. Spiritually and literally speaking, mga kapatid. Kaya ganun po ang mga nangyayari ngayon na kung talagang yung mga manggagawa dyan, meron kayong pagmamalasakit, dapat sana inaalam nyo muna, ito bang lokal na ito, meron bang kakayanan na makapag-produce ng ganitong amount? Hindi eh. Tapos itong si Daniel Rason, kung hamakin niya yung tulong ng kapatid, baka hindi man lang makapagpatayo ng poste, na isang poste ng La Verdad yan eh. Alam niyo po mga kapatid, meron pong subsidy na nakukuha sa gobyerno ang La Verdad Christian School. Kaya hindi po totoo na libre ang pag-aaral na yan. From the church, from the members of the Church of God International. Pasinungalingan nyo yung sinasabi ko, Daniel Rason. Kung hindi totoo yan, meron kayong nakukuwang subsidy sa gobyerno. Kaya ang kapal ng pagmumukha ninyo talaga na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, give unto Caesar what is due to Caesar. Give unto the Lord what is due to the Lord. Puri sa dapat papurihan. Sabi ng Biblia. Alam niyo po, marami pong kaya lang hindi ko po pwedeng banggitin yung iba, mga kapatid eh. Kasi yung
Kagaya sa Pampanga, mga kapatid, sa Pampanga lang po, yung, yung mga manggagawa, biruin mo, hindi nagtali yung logbook ng sekretary ng lokal, pati yung logbook ng distrito. Bakit hindi nagtali? Alam nga naman dodoktorin ng sekretary ng lokal yung yung record niya. Ibig sabihin, meron kayong ginagawang hokus-pokus sa distrito. Ganyan ba ang paglilingkod sa Diyos? Dinadaya nyo yung mga kapatid? Kawawa ang mga kapatid na inakay ng kapatid na Eli. Kaya nga itong Ed Fuertes na to, bago mo ibukas sa bibig mo kung ano yung sinasabi mo, tapos sabi niya, dapat hindi natin binibigyan ng airtime itong badong na to eh. Bakit kayo doon nagsusumbong mga kapatid? Sabi niya. Yun nga, dapat mag-isip kayo. Bakit sa akin nagsusumbong ang mga kapatid? Bakit? Kasi pag nagsumbong sila sa inyo, mamarkahan nyo na sila. Kaya nga, di ba, pinapablock ako para hindi malaman ng mga kapatid ang tunay na nangyayari sa kapatiran. Mga kapatid, bakit? Mali ba na sabihin ko yung mga ginagawa nilang kabalbalan, mga kapatid? Hindi. Karapatan po ninyong malaman yan, mga kapatid. Bakit? Kaya nga tayo nag-iglesia para magbanal. Bakit anong ginagawa ninyo? Biruin mo. Ang tanda-tanda mo na nang bababae ka pa. Nasa iglesia ka nang bababae ka. Nasa iglesia ka. Tinuring ka pa namang nanay ng mangangaral na kinikilala ng kapatiran. Pero nuknukan ng sama ang ugali mo. Kaya ganun po mga kapatid at nasa iglesia ka. Lalagyan mo ng marami mga kapatid. Marami pong mga bagay na Ngayon, ang sinasabi nila, ikaw ang mabuti? Unang-una, wala akong sinasabing ako ang mabuti. Kayo nga ang nagpapasama, nagsasabing masama akong tao, di ba? Kaya nga ang sinasabi nyo, nasan ka ngayon? Sabi ng Biblia, pagka iwalay sa kay Kristo, wala kayong magagawa. Katunayan, hindi ako iwalay kay Kristo. May nagagawa akong mabuti. Kayo ba may nagagawa kayong mabuti? Meron ba kayong nagagawang mabuti? Yung ginagawa niyo mabuti, pakitang tao, bawal nga ni Kristo yan eh. Saan napupunta yung abuloy ng mga kapatid? Meron ba kayong transparency ng mga abuloy ng mga kapatid? Kaya nga yung kapatid na John Cuencao sa Hong Kong, grabe. Mga kapatid, at ang daming mga kapatid na ganun na lang po pala kadali para sa kanila na itapon yung pinagpagalan mo ng mahabang panahon, tapos biruin mo, resources mo, panahon mo, marami, talento mo, maraming puyat. Pero sabi ko nga doon sa mga kapatid, those were the golden memories, golden era ng iglesia. Masaya kahit yung pasalamatan pagka umuulan, tumutulo. Pero walang kasing saya yung mga panahon na buhay si Brother Eli. Bakit? Masaya yung kalooban mo dahil sa naririnig mong mga paksa. Gumising ka man madaling araw, hanggang madaling araw yung Pero walang kasing saya, walang mapagsidlan ng saya yung nararamdaman ng mga kapatid. Kumpara dito na naka-carpet na nga at naka-aircon pa yung chapel, wala ka namang maiuwing pagpapala ng Diyos, sustansya, dun sa napakinggan na mga salita ng Diyos. Tapos, hindi ka ba nakokonsensya, Brad Rodel? O wala ka talagang konsensya? Magmamatigas ka na lang ba, Brad Rodel? Na magiging yes man ka na lang? Oo ka na lang ng oo?
Tandaan ninyo, nasa doktrina, ang salita ninyo'y maging oo kung oo. Hindi kung hindi, sapagkat ang humigit pa dito'y buhat sa masama. Brad Josel, hanggang dyan ka na lang? Hanggang ganyan ka na lang ba? Maghahalo kay ubi ka na lang ba? I-hype mo na lang ba? Ang ganda-ganda po, ngayon lang po namin narinig yan, kapatid na Daniel. Ano? Wala ba kayong natutunan kay Brad Eli? Yung mga kapatid hindi naman mga manggagawa. Nadidismaya sa inyo. Tapos, si Efren Baking at saka si Resty Reyes sasabihin niya, ang saya-saya dito sa MCGI. Gunggong, kayo lang ang masaya. Mga tanga, kayo lang ang masasaya. Bakit? Busog na naman ang mga bulsa ninyo. Nagpapasasa kayo sa pera ng mga miyembro ng mga kapatid. Mga hinayupak kayo. Kaya ganun po mga kapatid. Nakakalungkot po. Nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa MCGI, mga kapatid. Ngayon, ang tanong nila, saan mo kami dadalhin? Bago nyo isipin muna yon, umalis muna kayo dyan. Bakit? Sabi nga ni Brad CJ kagabi, do sa live namin kagabi, pag nasusunog yung bahay, hindi mo iisipin, saan ako pupunta? Pagka lumilindol, lumabas ka kaagad, baka madaganan ka. Ngayon, paglabas mo, bahala si Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ngayon, sabi ko nga dun sa mga nag-i-invite sa akin na, bro, nakikinig lang po kami ng join po kayo sa amin. Sabi ko, pasensya na po kayo, kapatid. Kasi, nag-iingat na po ako, sabi kong ganyan. Baka po mapagkamalan po ako na, lalo na, merong nagsasabi, gusto mo lang magtayo ng sariling iglesia. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ko po pinangarap na maging leader. Kahit sa mga destino ko po lokal, mas gusto ko po meron po akong kasamang manggagawa. Mas gusto ko ako lang yung ayudante. Ganun po mga kapatid. At sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, kahit si Sis Luz, kung maninindigan si Sis Luz, sasama ako sa kanya. Bakit? Pag nanindigan si Sis Luz, kahit babae siya, literally, magiging lalaki siya sa pananampalataya. Yung paninindigan niya sa pananampalataya, yun yung pagiging lalaki. Brad Joseph, papayag ka na lang ba na every pagkakatipo maghahalo kayo ubi ka? Napakabobo mo naman. Brother Del, papayag ka na lang ba? Ang ganda po, Brad Daniel. Napakabobo nyo naman. Kaya ganun po mga kapatid at maraming salamat Brother Joseph Jr. Lubang. Sabi niya, ingat ka Brad J.R. Badong sa mga sumasakay sa issue ng MCGI ngayon. Aware po ako dyan, Brad Joseph Lubang. Aware po ako dyan. Akala po nila maiisahan po nila ako kagaya nung Yuli na bakit? Ini-screenshot pa naman niya yung Kahit i-screenshot mo yan, naku, pinapasakay lang kita. Di trap ka. Di nahuli ka. Nahuli ka, na checkmate ka. Bakit? Biro mo, ililigtas mo yung sarili mong ulo, samantalang alam na alam ng mga kapatid at saka alam na alam ng mga taga-Brazil. Pagbibintangan mo pa si Brad Rodel at saka si Brad Sani, pagbibintangan mo sila, ikaw ang may pakana bakit nagkaganyan si Brother Eli. Tandaan mo yun, huwag kang magmalinis. Nung nag-video call tayo, ang kapal-kapal ng kwintas mo tsaka ng pulseras mo.
na ginto. Tapos sasabihin mo, meron kang malasakit. Tayo yung nalalabing binhi. Gunggong. Gunggong ka, Yuli. Kaya mga kapatid, kung mahal po ninyo ang inyong mga kaluluwa, hindi man lang dapat kayo makinig dyan kay Yuli Binyamin eh. Mga kapatid, ang daming mga kapatid na sumama sa kanya, nag-message sa akin, ano po siya? Malupit po siya. Sabi ni Brother Ronald Ryan Piatos, wala na tayo sa church age. Nasa game show at concert age na tayo. Yun nga po mga kapatid eh. Yun nga ang ikinalulungkot ng mga kapatid. Bakit? Noong panahon ni Brad Eli, lumaban ka man ng ubusan. Meron ka nakikita na na mga gawain. Kaya nga itong sabi nga ni Brad CJ, bakit kami nung sinabihan nyo kaming lumaban ng ubusan, naubos kami pero kayo nadagdagan. Kaya nga alam nyo po mga kapatid, sabi ko nga po, ibenta lang nila yung property sa La Vista. Mga kapatid, malaking tulong na po yun. Mahigit pong 1 billion po ang value ng property po na yun. Isa lang po yun sa Pero ngayon mga kapatid, wala silang katapos-tapos sa pag-acquire ng mga properties. Kanino po nakapangalan? Sa iglesia ba? Kaya yun po mga kapatid. Siguro hanggang dito na lang po muna. Babasahin lang po natin yung ibang mga sinasabi ng Sabi ni Brother Joey Gregorio, tama po yan. Parang walang natutunan kay Brother Eli dahil pag kumontra, wala na. Wala ang tinatangkilik nila yung bahay niya, yung sweldo niya, pero ang iglesia ayaw na nilang maging tapat. Tama po yun mga kapatid. Ayaw nilang pagka ang kapatid, dukha, baliwala lang po sa kanila mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Kaya yung pong mga documentary na pinapalabas tuwing pasalamat na dumadalaw, kaplastikan lang po yun mga kapatid. For show off lang yun. Nakita nyo ba nung panahon ni Brad Eli, ginawa niya po yun? Meron pong pinupuntahan, dinadalaw si Brad Eli, pero walang camera mga kapatid. Tapos, biruin mo, bakit nakasama sa pagpapasalamat si Arlene Rason? Ano bang bahagi niya sa iglesia? Mga kapatid. Si Brad Eli nga, pagka ang kapatid sasabihin, salamat po sa Diyos, Brad. Brad pa lang yung nababanggit niya. Kapatid, wag mo nang ituloy yan. Tama na yung salamat sa Diyos lang. Bakit ngayon walang katapusang salamat po sa Diyos, Brad Daniel? Tapos itong si Edward Ochoa, noong pumunta si Daniel sa New Zealand, nagalit si Edward Ochoa sa mga kapatid. Gusto niya yung saludaran si Daniel Rason ng para bangang celebrity na sikat Hollywood star, parang ganun. Hindi mo mapipilit ang mga kapatid, kaya tingnan mo, Daniel Rason, nung pasalamat, may mga pumapalakpak pa ba sa'yo? Hindi ka ba nahihiya niyan? Wala nang pumapalakpak sa'yo. Bakit? Hindi na sila naniniwala sa sinasabi mo. Kung magbigay ka ng halimbawa na nga lang, ang ibibigay mo, pambatibot pa. Ano yun? Sabi ng mga kapatid sa ibang bansa, brother, nakakabobo yung mga halimbawa ni Brad Daniel. Nasa loob pa po kasi kami, kaya hindi namin masabing Daniel lang. Sabing ganyan. Ako po kasi hindi ko na po siya kayang tawaging Brad. Unang-una, hindi po siya kapatid ni Kristo. At hindi naman po ako related sa kanya by blood. Kaya ganun po mga kapatid. Kung meron po bang gustong umakyat dito mga kapatid?
invite natin si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio, gusto niyo pong invite ko po kayo? Yan, invite po kita. Invite po natin si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio, meron po akong ayun! Hello po, Brother Joey Gregorio from Paris, France. Hello po, brother. Brother, Opo. kaya lang gusto ko po, kaya lang nasa work po ako. Ito po yung amo ko. Nagpapakain po ako ng amo ko. Ay, Kaya okay. gusto, Sige po. pero gusto ko po, kaya lang nasa work po ako. Sige po, okay lang Pasensya po, na po. okay lang po kapatid. Akala ko po nasa bahay lang po kayo. Opo. At least nakita Salamat. po kayo ng mga kapatid at legit po kayo, hindi po kayo hindi po kayo artificial intelligence. Baka sasabihin Brad, nila gawa-gawa lang po yung opo, kasi Brad, tapat ako sa iglesia. Ilang taon Tapat po ako, kayo sa iglesia, kapatid? niloob ng Diyos nung February 15, 23 years. Happy Sabbath anniversary po, February 15. Ngayon ay kahapon. Kahapon po, salamat sa Yung Diyos. bautismong tinanggap niyo po, totoong bautismo po yun. Totoo po Happy yun. Sabbath anniversary po, Brother Joey Salamat po sa Diyos. Gregorio from Salamat po Royal sa Paris, Diyos. France. Salamat po sa Diyos, Pero Brad. ipagpasalamat niyo po sa Diyos at inilabas niya na po Talaga kayo po, dyan. Brad. Pero Brad, umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin ako na sana, dinadalangin ko na sana pukawin ng Diyos kung sino man ang dapat pukawin. Dahil marami na, Brad, na mga kapatid, nalulungkot ako, Brad. Marami ng kapatid, isang kaluluwa man lang ang mahiwalay. Mahalaga sa Diyos yan. Ay, opo. Naiiyak ako, Brad, kasi hindi ganyang aral ang kay kapatid na Eli. Isang kapatid lang ang mahiwalay. Ang matisod. Natakot na siya, pero ngayon parang baliwala po eh. Kaya po ako nananalangin ako sa Diyos. Kahit po ang kapatid na Daniel, kahit po ang mga manggagawa, dinadalangin ko po na sana balikan nila yung mga lumang aral ng ating kapatid na Eli na itinuro sa atin ni kapatid na Eli sa pamamagitan niya na turo ng Diyos. Hindi ko na po kasi, Brad, kaya po nung tanungin ako ng manggagawa na kung nanonood ako sa inyo, walang pag-aalinlangan, sabi ko nanonood po ako sa inyo. Kasi, Brad, duda, hindi ko kayo pinanonood, hindi ko kayo pinapansin eh. Ewan ko ba kung bakit ko kayo pinanood. Tapos nag-comment ako sa inyo nung nung sabihin nyo na si Brad Eli at si Brad Daniel ay magkagalit. Natatandaan nyo, nag-comment ako sa inyo. Yun po ang dahilan. Tapos tinanong ako ng manggagawa namin, may duda ka ba kay kapatid na Daniel? Sabi ko, meron po. Kasi gusto kong mawala yung duda ko, brother. Tama. Gusto kong mawala yung duda Tama ko. po. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama na maluwag. Gusto ko magtanong. Ang sabi sa akin ng manggagawa namin, sige, i-appointment kita, kakausap ako ng KNP. Ang sabi ko, Brad, ayoko po sa KNP. Gusto ko diretsa kay kapatid na Daniel. Ang sabi sa akin ng KNP dito sa Paris, napaka-demanding mo naman. Yan ang salita niya. Sinabi ko yung mga duda ko, Brad. Sinabi ko lahat, hindi ako naglihim. Pagkatapos sabi niya, i-appointment niya ako. Tapos isang araw lang, black. Tanggal ako. Paano ko ipagtatanggulan sarili ko sa mga kapatid? Opo, tama. Na hindi ako lumabag sa aral. Wala akong nilabag kahit isa. Sa tulong at awa ng Diyos, nag-iisa ako dito sa Paris, brother. Araw-araw pinanonood ko mga lumang video ng kapatid na Eli. Sinishare ko. Maiiwasan ba kung meron akong naisishare na mga lumang paksa ni Eli na tungkol sa mga ngaral na ayaw magpatanong? Hindi maiiwasan yun. Akala nila, kontra ako kay kapatid na Daniel. Ano magagawa ko kung yun ang nandoon sinasabi ni kapatid na Eli? Kasalanan ko ba yun? At saka salita po ng Diyos po yun eh. Yun po. Ang akala nila ngayon, pag ako'y nagsishare ng gano'n at kinokomment ko kay kapatid na Daniel, ito po hayagan sinasabi ko, ang mga ngaral ay nangangaral, hindi nang magdadalaw. Correct. Hayagan ko pong sinasabi yan. Mga ngaral
Aral ka nga eh, di ba? Kaya ka nangangaral para ipangaral mo ang salita ng Diyos. Okay lang na magdalaw. Second priority lang ang pagdadalaw ng isang tunay na At mangangaral. saka hindi po nagpapa-game show ang mangangaral ng Diyos. Yun nga po. Ngayon, gusto ko lang po namang magtanong. Gusto ko lang naman pong itanong. Magduda po kasi ko eh. Kasi ayoko pong mawalay sa tunay na iglesia. Pero niloob ng Diyos, naniniwala po ako. Dahil hindi naman po ako umaalis eh. Wala Sila naman po ang umalis, kapatid. Tandaan niyo po, bahagi pa rin po tayo ng Kaya nga bayan ng Diyos. po, hindi ako umalis. Kung tinanggal man nila ako, siguro, pangit man pakinggan, sa iglesia ni Daniel ako inalis. Pero Tama po yun. ipinapanalangin ko pa rin sa Diyos. Kung ako'y nagkakasala, sana patawarin ako pagdating ng araw na yun. Patawarin sana ako. Pero, sana po, brother, pinapanalangin ko pa rin ang namumununo sa atin na sana kung meron mang nagawa ang sino mang kasalanan, sana pukawin ng Diyos. Huwag madamay ang gawain. Idinadalangin ko po yan araw-araw. Kaya lang, ito po, kaya po ako na, brother, tinatawag ako nung... Sige po, kapatid. Pasensya na po, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos at narinig po kayo ng mga kapatid. Opo, salamat po sa Diyos, brother. At ingatan po kayo ng Panginoon. Tandaan niyo po palagi yung nakasulat sa Hebreo 6:10. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Opo. At Salamat po sa Diyos, brother. Na tunay na Diyos na ipinangaral sa atin ni Brad Eli, Diyos na mahabagin ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Sige na po, Brad. Okay po, kapatid. Ito po ang ingatan po kayo ng aking Diyos. amo. Salamat po sa Diyos. Ang aking Hello, good morning, bonjour. Sige po, brother. Sige po, Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Yun po si Brother Joey Gregorio from lokal ng Paris, France. Ganyan po mga kapatid ang nagiging epekto. Pagka nanood ka sa live ko or nanood ka ng mga video ko, automatic block. Ano bang meron na sa mga sinasabi ko? Bakit natatakot kayo na marinig ng mga kapatid ang sinasabi ko? Sinasabi nyo, nagsisinungaling lang ako. Bakit natatakot kayo na marinig ng mga kapatid ang sinasabi ko? Kung nagsisinungaling ako, hindi ba kayo nag-iisip? Mga kapatid, mag-isip po kayo mga kapatid. Kung mahal po ninyo ang inyong mga kaluluwa, kung ako pala ay nagsisinungaling, bakit hindi man lang mabanggit ni Daniel Rason yung aking pangalan? Puro patama. Tapos pare-pareho yung sinasabi nila ngayon kasi sinabi ko, Daniel Rason, turuan mo naman yung iyong mga manggagawa na maging uniform yung kanilang mga sinasabi. Ngayon sinasabi nila na kaya daw po ako nagre-rebelde dahil meron daw po akong inihingi kay Daniel Rason na hindi binigay. Sabi ko doon sa kapatid, ano naman daw po yung inihingi ko? Meron daw po akong inihinging pera, hindi daw po ibinigay ni Daniel Rason. Sabi ko, manghingi po kayo ng resibo, manghingi kayo ng katunayan na nanghihingi nga ako ng pera. Yun nga mismong commission ko, hindi nga binigay eh. Ihingi pa ako ng pera? Logic lang po mga kapatid. Logic lang. At nananahimik ako dito. Tapos, bigla mo kong ipapablock. At sasabihin mo, naghahanap ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Kaya alam niyo po, siguro niloob ng Diyos na mangyari po ito sa akin para maungkat ang dapat maungkat mga kapatid. Pero ang daming mga kapatid na dumadaing sa iba't ibang panig ng mundo mga kapatid na nagpapasasa itong mga walang hiyang mga KNP na to sa pera ng mga kapatid. Kaya yung mga KNP na nagpapasasa sa pera ng mga kapatid, naku, matindi ang sasapitin yung parusa sa araw ng paghukom. Ipapahiya kayo ng Diyos. Makikita nyo yan.
Ngayon, kung meron pang puwang sa inyong mga puso, yung mga salita ng Diyos, wag sanang papagmatigas ng Diyos ang inyong mga puso sa daya ng kasalanan. Meron kasing daya ang kasalanan. Kaya ganun po mga kapatid, at tandaan po ninyo, hindi totoo na yung lumalabas ay sumasama. Hindi po totoo yun. Utos po ng Biblia yun sa Apokalipsis 18:4. Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Ibig sabihin, pagka pinalabas ka ng Diyos, mapapasama ka? Utos nga ng lumabas eh. Kaya nga, doon sa kausap ko kaninang kapatid, brother, sabi niya ganyan, parang dito muna ako, sabi niya ganyan. Sabi ko, pare-pareho lang naman ang sasabihin ko, if you still think that is make you a better person, okay lang yan. Meron nga akong kausap kahapon na kapatid na ano ito, relevant siya sa iglesia kasi na siya sa iglesia. Sabi ko, kapatid, sabi kong ganyan, tandaan mo, uh, kasi diretsahan na matandang kapatid na po siya At close naman po kami. Sabi kong ganyan, alam mo, mahal kita kapatid, sa tunay na kahulugan ng salita. Nalulungkot ako dahil noong time na ayoko pong magbigay ng hint kasi baka pag-initan yung kapatid na yun. Nung time na meron kang inihinging pabor sa akin, nag-iingat ako kasi ah, iniisip ko yung magiging repercussion pagka tinulungan kita. Yan po. Okay na po? Naglo-low signal po? Hello po. Yun. Sabi ko, baka ano, baka ako yung ano, magkaroon ng problema sa bandang huli. Sabi kong ganyan. Alam mo, kapatid, sabi kong ganyan doon sa kapatid na kausap ko kagabi. Wala nang Diyos na pumapatnubay kay Daniel Rason. Bakit? Pero mo, lahat ng mga ginagawa niya, action na yun, ano, nagpapatong-patong na pagkakamali. Napapahiya na siya. Samantalang may pangako ang Diyos sa kanyang bayan na hindi mapapahiya ang kanyang bayan. Low signal. Low signal na, ayun. Okay na po. Pasensya na po, nagkakaroon po ng problema uli. Ah, paano po ba kaya? Yan. Lumipat na po ako hawak ko na lang po ang phone ko. Ano po kasi mga kapatid, kung hindi po natin bibigyan ng pansin yung ating mga matters of faith, kagaya nung kapatid na ano, hindi po kasi po pwede na maging yes man na lang tayo. Huwag po tayong gumaya kay Brad Rodel at Brad Josel na yes man na lang na para bagang wala natutunan sa tagal-tagal na pagtuturo ni Brother Eli na sasabihin nila, ngayon lang po namin narinig yan. Kaya nga yung mga kapatid na ano, grabe, ganun ba sila kabobo na para sabihin nila ngayon lang nila narinig yung ganung yung yung ganung aral. Samantalang sabi nga ng mga kapatid, tinuro na ni Brad Eli yung bakit sinasabi nila na okay lang bro, awa to maging okay. Ah, kaya po mga kapatid, ang daming mga kapatid na hindi nila matanggap yung sinasabi ni Brad Josel at saka ni Brad Rodel na ngayon lang po namin narinig yan. Ang ganda-ganda po. Kaya po mga kapatid, wag po nating pababayaan na madaya tayo. Tuluyan ni Daniel Rason, mawasak yung pamilya natin, mawasak yung mga relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero napakawalang yan napakawalang yan itong Daniel Rason na to para sabihan mo yung mga manggagawa at mga ministro na kagaya nung nangyari kay Brad Mike Nabong. Biruin mo, nasira yung pamilya ni Brad Mike Nabong. Samantalang ang sabi ni Brad Eli,
yung sumisira ng pamilya, kasumpa-sumpayan sa Diyos. Kaya itong si Albert Reyes na to, susumpain to ng Diyos. Alam na alam mo, Albert Reyes, kung ano yung ginawa mo kay Brad Mike Nabong. Na pinaghiwalay mo silang dalawa ni Sis Beth Nabong, na alam mo sa sarili mo kasinungalingan yung pinagsasabi mo. Kaya ganun po mga kapatid, at huwag po kayong mag-aalala mga kapatid. Marami pong mga closet na mga kapatid. Ano pong ibig sabihin ng mga closet? Hindi na po sila sumasampalataya kay Daniel Rason, sa iglesia ni Daniel Rason. Kaya lang hindi po sila makalabas dahil meron po silang mga ikinukonsider. Pamilya nila, asawa, magulang, etc. Marami po mga kapatid. Sobrang dami po. Kaya wag po kayong malulungkot mga kapatid na kung tayo po ay na-block na, okay lang po yan. Tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Panginoong Isokristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Mga kapatid, siguro po hanggang dito na lang po muna dahil gabi na rin po dito at nakatatlong live na rin po ako kanina. Paputol-putol lang nga po dahil yung pong mga guest po kasi kanina pasundot-sundot po yung dating. Muli po, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ng Kristo ng Diyos ang maghari po sa ating mga puso, mga kapatid. Amen.